when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word, our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath, our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Reformed Presbyterian versus COAT mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay about dito sa the Logos is a person distinct from the Father but shares the same divine essence as the Father mga kapatid. So again, ang topic dito is the Logos is a person distinct from the Father but shares the same divine essence as the Father. So affirmative dito si Pastor Arnel, negative naman si Pastor Brian mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion
mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV, yung limit sa pagsagot, 20 seconds yan every question. Rule number 2, yung categorical question natin, dapat sagot muna bago magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi nyo masagot ng direkta or wala doon sa pagpipilian nyo yung sagot, pwede kayong magpaliwanag ng 10 seconds. Rule number 4, pwede kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatang ng katunggali at during sa rebuttal pwede nang itanong dyan. Rule number 6, 2 wording galing sa akin, may disiplina yan, 1 minute minus sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no attack doon sa physical appearance, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa or paano kung mabasa. Rule number 10, pinapayagan kayong magtanong ng mga sensitive na topics. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit maaari ding tanggihan ang tanong. Rule number 11, kapag na-disconnect kayo, 7 minutes lamang para makabalik. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita at hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, question. Please. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, sumasang-ayon. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kung paano ba nagsimula ang topic na ito. At unahin natin. Affirmative, pakilala. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay si Pastor Arnel Aligarbes, isa pong nagpapastor sa isang maliit na local church. Yung church po namin ay Reformed Presbyterian. Yung debate na ito ay sana yung gusto kong makadebate si Ka Mission. Pero kasi ayaw niya, so si Brother Brian yung tumanggap ng challenge. Okay. So magandang gabi po sa lahat. Siyempre, yung ating negative naman, pakilala ka pa. Yes, Brother Brian po, nagpapastor din po dito sa abroad and tayo po yung senior pastor ng Church of Apostolic Truth and parang natanggap ko lang tong invitation na ito kay Russia, kay Brother Russia na nag-invite niya ng debate si Pastor Arnel. So, yun, tinanggap naman natin at nawa maging maayos yung pag-uusap namin ni Pastor Arnel. God bless po sa ating lahat. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. So habang hahanda si Pastor Arnel sa kanyang presentation, please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid dahil napakaganda ng ating topic ngayon. At kung meron kayong comment dyan, mamaya babasahin ko mga kapatid dahil pagkatapos ng cross-examine nila, every cross-exam. So pwede nyo ding mag-comment kayo ng @highlights or @followers kung meron kayong ganyan para automatic na matag na yung inyong mga friends. So mga kapatid, umpisa na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Pastor Arnel, your time start. Mag-share muna ako ng screen. Sige. So, makikita ba bro? Yung Yes screen? bro. Sige. Muli magandang gabi po sa lahat. No? So sana sa gabing ito ay makapulot tayo ng aral o interpretation sa bawat katunggali. So dito ay ako ay nag-stand ng
The Logos is a person distinct from the Father, but share the same divine essence as the Father. So ang ibig pong sabihin ng Logos po ay iba sa person ng Father, pero the same po or share sila po sa divine essence ng pagka-Diyos or as the Father. So, text John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang pinaka-verse na ating ilalatag ngayon ay magpo-focus tayo sa John chapter 1. Kasi doon makikita natin ang pinakasentro kung bakit na nagkaroon ang Logos. No, kag makikita natin na itong Logos dito ay binigyan kung ano ang kanyang pagkilala dito sa John chapter 1 verse 1. So una, magbibigay tayo ng konting history at etymology ng Logos. Ito po ay hindi makapikto sa ating tinatayuan na the Logos is a person distinct from the Father. So konting kaalaman lang po sa terminong Logos. So the Logos is in Heraclitus' philosophy is the underlying rational principle that governs the entire cosmos, making it an order and law-like reality despite constant change. It is an unseen force like a universal mind or reason that unifies all things and their opposites, even though human often fail to grasp it. So Heraclitus believed that the world is in a constant state of flux, like a river, but the Logos is the eternal and changing structure that governs this change. So dito pinapakita ni Heraclitus na pinagbabasihan yung rational principle of government, the entire cosmos is itong Logos, no? Na ito po ay making it an order and law-like reality despite contents change. So ito po ay isang unseen force like a universal mind that unifies all things and their opposite. So hindi mahirap ito intindihin ng mga tao. At si Heraclitus po ay naniwala na yung world ay mayroong constant change or paggalaw like a river, but the Logos is eternal. So unchanging structure that govern this change. So yung Logos na sinasabi niya ay nag-govern, no, sa cosmos, even the change of the world. No? So, itong Logos ay nagkaroon si Heraclitus ng influence. His concept of the Logos had a significant impact on later Greek philosopher, particularly the Stoic, who adapt it as principle for human law and morality. So yan po ang konting history ng Logos. So dito sa John 1:1, makikita natin John establish what and who is the Logos. So na makikita natin na agree kami dito ng ating katunggali na si Pastor Brian, the Logos is eternal. So dito siguro sa second clause, medyo magkaiba kami. The Logos has eternal relationship with the Father. And then sa third clause, ini-emphasize ng predicate noun, yung Logos was God. So kaya nga, sa belief ni Heraclitus na makikita natin that the Logos governed the universe, dito in-emphasize ni John sa verse 2, He was in the beginning with God, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made.
So in Him was life, and the life was the light of men. So makikita natin na ginawa niyang person yung Logos dito sa may verse 2 ng John chapter 1. At makikita natin na yung Logos ay nanging cause ng creation. So hindi lang siya abstract reason na hindi ma-explain ni Heraclitus, kundi makita natin na ine-explain ni John dito at in-establish niya kung ano at sino yung Logos. So may apat tayo na reason base dito sa John 1:1 na magpuprove na yung Logos is distinct person from the Father. So una, in Greek grammar, the preposition pros proves that the Logos is distinct person from the Father. So the second clause refers to the eternal intimate relation of the Logos with the Father. So the English word with can be translated into three different words in Greek. So the word with in Greek para, which mean alongside, close to the side, or next to, or beside somebody. So the word with in Greek, another, son, is derived from the prefix sin. Example, synagogue. So the people come together with orson, other people. So that's what it's mean, the word son in Greek. The word with in Greek, pros, means motion toward to or face to face with one another, which indicates intimate relationship. According to James White, a Greek scholar, narinig ko ito noong nakadebate niya si Joe Ventilacion ng INC. So, and the word was with God. So, galing po sa John 1, chapter 1, verse 10, Baylor Handbook on the Greek New Testament by Lydia Novakovic, page 1, the introduction, sabi doon, in the beginning the Word already was, and the Word was in fellowship with God. So yung word na pros ay nagpapatunay na yung Logos ay mayroon siyang eternal relationship with the Father. So dahil dyan, nakikita natin na pinuprove na yung Logos ay iba sa person ng Ama. So pangalawang reason, according to the Greek grammar in John 1:1c, was explained by scholar Daniel Wallace and William Mones. The Logos is a person distinct from the Father, but of the essence as the Father. So ito makikita natin sa book ni William Mones. So paragraph 1, sabi dito, the nominative case is the case that the subject is in. When the subject takes an equative verb that equates the subject with something else, it is called a copula of identification. Then another noun also occur in the nominative case, it is called the predicate nominative. In the sentence, Jan is man, Jan is the subject, and man is the predicate nominative. In English, the subject and predicate nominative are distinguished by word order. The subject comes first, not so in Greek, since word order in Greek is quite flexible and is used for emphasis rather than for strict grammatical function. Another means are used to distinguish subject from predicate nominative. For example, if one of the two nouns has the article is the subject. So kung dalawang noun sa sentence ay ang isa mayroon ng article, yon ay nagpakita ng subjects. So patuloy tayo in page 33, paragraph 2, as we have said, word order employed especially for the sake of emphasis. Generally speaking, when a word is thrown to the front of the clause, it is done so for emphasis. When a predicate nominative is thrown in front of the verb by virtue of word order, it takes on emphasis. A good illustration on this is John 1:1c. The English version typically have and the word was God, but in Greek the word order has been reversed. It reads God, and God was the Word. So ang kasunod dito ay paragraph 3, we know that the word is the subject because it has the article who, and we translated according, and the word was God. Two questions both of theological import should come to mind. What was Theos thrown forward? Time. At tapos na bro? Yes bro. Ay, so napaka dali ng 10 minutes? Yes bro.
Sorry. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Brian ba daw ng COAT? Your time start now. Ang bilis na, Pastor. Di mo na mamalayan. Oo nga, Anyway. napakabilis ka, no? Parang akala ko hindi ko maubos yung 10. Sorry. Di ba, Pastor, mabilis lang din to. Konti lang yung tanong natin. Pastor, in simple words, can you define yung word na person? So yung person ay mayroon siyang will at mayroong emosyon at saka nagkaroon siya ng attitude. So yun ang simple definition ng person for me. Alright, salamat. Salamat po, Pastor. Pastor, diyan sa John 1:1, sa view mo ba nandiyan yung Father sa John 1:1? Nandiyan ba yung Ama sa John 1:1? Yes, kasi makikita natin na yung theon na sinasabi sa second clause, the God, the same din doon sa John 17:3. Na kang ibig sabihin diyan ay the Father. So, yes, yun po ang pagkaintindi ko. In connection sa John chapter 3. Okay. Salamat po. You mean, Pastor, sa second clause, nandoon yung Father, yung Theon. Yes. Tama po ba? Yes. Okay. Dahil po sa John chapter 17:3, mula sa verse 1 to 3, it refers to the Father. Alright. Tapos, Pastor, doon sa third clause, hindi mo naman siya binigyang pansin masyado. Yes. If yung logos ay distinct person, tapos, agree ba doon sa third clause na yung logos ay Diyos? Yes, agree po ako doon na makikita natin na yung emphasis ng Greek according kay Mons or William Mons na yung logos doon ay yung function kasi reverse yon sa Greek at yung emphasis ay essence or quality na nagsasabi na yung logos ay God. So hindi siya identification na nagkaroon siya ng article before the theos na kung saan ay sinasabi ni Mons na the same yung person sa second clause at sa third clause. Pakiulit po, the same person, yung nasa second clause, tsaka yung third clause? Dahil po sa hindi po yan identification, sabi ni Mons, na wala siyang article before the theos, so, pero the same essence sila dahil po sa emphatic position when the predicate nominative thrown in the front of linking verb to be. So yung order of word ay tinatawag na emphatic position, yung stresses yung essence. So bakit wala siyang article na the before the theos? So John emphasized that the theos in the third clause different person to the second clause, the theon. Yan po ang ating explanation. Okay. So, if yung logos po ay Diyos, would you say na meron po kayong view na dalawang Diyos? Kung ang Ama ay Diyos, and then ang logos ay distinct from the Father, which is another person, at Diyos din para po sa inyo, would you say na meron po kayong stud na dalawang Diyos? Wala. Kasi yung problema kapag distinct yung person, yung posteriori effect ay magko-conclude ng dalawang person. So parang sa logic, ito ay hindi nag-make sense kasi kung dalawang person at distinct, yung logo, yung theos at saka theon, Diyos ang theon, Diyos rin ang logos, yung theos, so lumalabas na parang dalawang person at ang yung posteriori effect ay dalawang Diyos. Hindi po kasi nag-make sense yan kasi yung sa Old Testament may word tayo na ikad, na composite unity, na pwede yung dalawang person ay sinasabihan na isa. So, okay. Yun po. Next question, Pastor. Salamat. So, direct answer lang, Pastor. So, yes. Hindi po kayo naniniwala na ang Father ay Diyos, ang Logos ay Diyos, dalawang person. Hindi po yan dalawang Diyos sa inyo. Yes or no? Hindi dalawang Diyos sa amin, kundi iisang Diyos,
distinct lang in person. So itong dalawang Diyos nag-i-exist, itong isang Diyos ay nag-i-exist sa tatlong person. So diyan ay sa dalawang person. Yan po ang aming stand. So ang Greek na in-explain ni Mons, next na sana ng paragraph na nagpaliwanag na kung saan the absence of article is nagbibigay na ito ay magkaiba yung person ng theos sa tion, pero dahil po sa emphasis position or emphatic position, nag-stresses ng the same nature and the same quality. Yan po. Okay. Pastor, paki-confirm lang, no? Pagka sabi mo kasi yung logos nag-cause ng creation, ibig ba sabihin yung logos ang creator? Yes, sa kanyang pagka-Diyos, the same po sila ng Panginoon na creator. Kasi sa aming paniniwala, isa lang po yung all-powerful at isa lang po yung authority. Makikita natin in Matthew 28, kasi yung the name dyan, Father, Son, and Holy Spirit, ang context dyan ay baptism. So ang name dyan, hindi po sa amin name, kundi authority. One authority. Okay. So, tatlong person. Last question po. Yes. Pastor, ginamit mo pinunto mo yung word na pros. Yes. At sabi mo, yan ay patunay na yan ay yung logos ay parang lumalabas na distinct person. Yes. Sa 1 John 1, sabi 1 John 1 verse 2, sabi dito, the eternal life which was with the Father. Ginamit din yung pros na with. Would you say na yung eternal life ay another person na naman with the Father? No, kasi sila yung dalawang person ay di same po nagbibigay ng eternal life. Kasi isa lang yung essence, isa lang yung nature. Kaya kung makikita natin sa lahat na meaning ng with na para, pros at saka son, ito ay hindi nagbibigay ng meaning na ito ay isa. Yung binibigay ng pros ay makikita natin or para or son ay nagbibigay talaga ng different person. So, yan po ay napatunayan natin. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa negative presentation, pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Elmer Chavez ng Baptist. Napakalinaw ng presentation at sagot ng affirmative upang panatalihing nakatayo ang paksa. Sabi naman ni The Bread of Our Souls, dalawa ang Diyos sa John 1:1. Ang verbo ay Diyos na sumasa Diyos, number 2. Ito din kay Logos Memra, dito tayo sa ilalim. Paniniwala ko ay hindi bukod na persona ang Logos, hindi rin bukod na isa pa ang Diyos, hindi rin ako oneness. Unitarian sympathizer ako. Shoutout din kay Eme Alfonso. Ayan na mga tanong ni Bro Brian Badaw. Focus to listen. Shoutout din kay Vladimir Alibutod. Panalo dyan si Samuel Tahuda. Shoutout din mga kapatid dito kay Mira Fuentes Jom. Sa commission iba logos yung topic, samantalang wala sa presentation yung John 1:1 yun ngang sentro ng topic nila. Shoutout din kay Pastor Lloyd ng Reform Calvinist, hindi naman explanation ang basehan ng truth, sister. At yun, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Hadako tayo sa unang presentasyon ng ating negative. Pastor Brian, your time start. Ayun, salamat Pastor Arnel. No, una-una siguro hanapin muna natin yung mga common grounds namin para mapuntuhan lang natin yung kung ano yung disagreement. So agree tayo doon sa definition ng person ni Pastor Arnel. And then may agreement tayo sa distinction, pero ang point of view natin ay hindi distinction of person. Okay, so may distinction pero hindi distinction of person. Pero yung presentation kasi natin, hindi naman dito, hindi ko papaliwanag kung ano yung distinction. Magdi-negative kasi tayo sa position ni Pastor Arnel. And at the same time, agree tayo dito sa same divine essence, pero hindi tayo agree dun sa share. They share the same essence. Kasi nga sa akin, pwede nating apply yung same essence kasi nga one person lang ang Logos at ang Ama sa point of view natin. So meron tayong mga common grounds para yung mga audience natin mapuntuhan lang nila kung ano yung mga disagreement, and at the same time doon nila hanapin kung na-address pa natin yung mga disagreements na yun. So the Father and the Logos are not two distinct persons.
again, may distinction pero hindi po person ang distinction nila, no? So, the Father and the Logos are one and same person sa point of view natin. Maraming mga nagfo-focus sa Greek philosophy at Greek grammar, kagaya nga ng mga authority na binanggit ni Pastor Arnel, para ipaliwanag yung Logos as if yun yung context ng John 1:1. Okay? So, sa point of view ko, magiging eisegesis talaga, does it matter kung anong klaseng doctorate ang natapos mo, yan ay lalabas na eisegesis kapag sineset aside natin yung mismong paniniwala ni John. So kanina sa presentation ni Pastor Arnel, makita naman natin at nirespeto natin yung mga nabanggit niya na mga scholars or mga Greek na scholars na yan, no? Pero wala siyang nabanggit patungkol mismo sa paniniwala ni John. 'Di ba? So dapat binibigyang pansin natin kung ano ba yung paniniwala ni John mismo kasi siya yung nagsabi nun eh. Siya yung nagsabi nun. Kaya dapat i-consider natin kung ano yung Jewish perspective niya patungkol sa Logos. 'Di ba? Kasi siya ang nagsabi nun. Kung ako may sasabihin ako patungkol sa isang bagay, magtatanong ka, huwag mong tanungin yung ibang tao, tanungin mo mismo ako. Ako yung nagsabi nun eh. 'Di ba? So, I'm not here to discuss kung ano yung distinction nila as negative. I'm here to infer that the Father and the Logos is the same person. So maraming kaparaanan mga kapatid para i-establish natin yung tinatawag na yung negative natin na same person yung Father and Logos. But for the sake of time, kagaya nga ni Pastor Arnel, di niya namalayan yung oras, ang bilis-bilis ng oras. So idadaan lang natin sa isang sa isang kaparaanan mga kapatid, no? So I'm just going to discuss saan ba nagmula yung pagtawag sa Diyos na Logos, dahil agree naman kami dyan na yung Diyos tinatawag na Logos kaso may distinction yung person niya. Okay? Then sino yung tinawag na Logos? So sa pag-aaral ko mga kapatid, yung idea na pinagmula ng sinabi ni John, no, ay sa pagiging Hudyo niya, sa pagiging Jew niya mga kapatid. And as a Jew, tinatawag din nila na Logos ang Diyos. So meaning to say, yung Diyos na kilala nila bilang Hudyo, tinatawag nila Logos. So itong idea na ito mga kapatid ay nagmula sa Targums. Ano ba yung Targums mga kapatid? Yung Targums, ito po yung Aramaic paraphrasing ng Hebrew Bible na ginagamit nila ngayon, yung tinatawag na Tanakh or yung Torah, no? So historically speaking, kahit kayo ngayon pa lang habang nagpapahayag ako, pwede niyo nang i-research kung tama ba yung sinasabi ko. Ang ginamit ng mga Hudyo as their Bible during the time na sila ay nasa ilalim pa ng Babylonian captivity, itong Targums, kasi nga Aramaic paraphrase ng Hebrew Bible. Sa Targums mga kapatid, mga listeners natin, no, ang ginagamit nilang term patungkol sa Diyos, yung word na memra, which ito yung Aramaic form, Aramaic term ng Logos. Ito yung Aramaic equivalent ng Greek word na Logos mga kapatid. So nag-focus kanina sa grammar, sa Greek philosophy, si Pastor Arnel. Tayo magpo-focus tayo dito sa belief mismo, sa pananampalataya ni John, na siyang nagsalita po nun. Now, sino yung tinatawag na memra sa Targums? Bigyan ko kayo ng example, mga kapatid. Ang tinatawag na memra sa Targums ay walang iba kundi si Yahweh, which is sa mga Hudyo, ito po yung Ama. Okay, so pinapatunayan natin na yung Logos at yung Ama, same person yan. So, halimbawa dito mga kapatid, sa Psalms 68 verse 5, David said, Yahweh is the Father to the fatherless. So, sinasabi lang natin na si Yahweh para sa mga Hudyo, siya ang Ama. Sabi sa Isaiah 63:16, speaking to Yahweh, you are our Father. Isaiah 64 verse 7, thou art our Father. Wala tayong mababasa mga kapatid na si Yahweh tinawag na anak. Walang ganon. Meron tayong mababasa si Yahweh tinawag na Ama. Okay? At ayon sa Malakay 2:10, si Yahweh ay tinawag na Ama dahil siya ang lumikha. Okay, so tandaan natin mga kapatid, walang views ng multiple person si John na isang Hudyo. Wala po siyang view na ganon mga kapatid na ang Diyos ay merong multiple personality, multiple person mga kapatid. Si Yahweh sa kanila ay one being na siyang tinatawag nilang Ama. Now, punta tayo sa Targums mga kapatid. Sa Targum of Jonathan,
ang Genesis chapter 1 verse 27, ganito ang pagkakasabi. And the word of the Lord created man in his likeness. Okay, yun ang sabi sa Genesis 1:27 sa Targum of Jonathan. Sa English Bible natin, ganito ang pagkakasabi. And God created man. Kita nyo yung rendering nila. Sa halip na God ang gamitin nila, yung word of the Lord ang ginagamit nila. Sa Targum of Onkelos, mga kapatid, Genesis 9 verse 17, ganito ang rendering nila. Between my word and between all flesh. Pero sa English Bible natin, mga kapatid, ang sabi dito, between me and all flesh. So makikita natin, mga kapatid, na yung word na memra, which is logos, sa Greek, mga kapatid, no, ay ang tinutukoy mismo si Yahweh, yung Diyos mismo. O, sa third example natin, mga kapatid, sa Targum of Jonathan ulit tayo, no? Genesis chapter 19 verse 24. Ang sabi ganito, and the word of the Lord caused to descend upon the people of Sodom. Pero kapag binasa niyo yan, Genesis 19:24 sa Bible natin, then Jehovah reigned upon Sodom. So ano yung pino-point out natin dito, mga kapatid? Pino-point out natin dito saan nagmula yung idea ni John na ang Diyos ay logos at sino yung tinatawag niyang logos. Of course, mga kapatid, bilang isang Hudyo, alam ng mga Hudyo kung sino yung tinutukoy ni John na word. Aware sila dito, may knowledge sila dito. No, kaya yung sinulat ni John, mga kapatid, na John 1:1, hindi po siya nag-i-introduce ng ibang persona sa mga Hudyo, ibang Diyos, ibang divine person sa mga Hudyo. Hindi po siya nag-i-introduce ng ibang Diyos, hindi po siya nag-i-introduce o hindi siya nagtuturo na merong ibang persona na iba doon sa Ama. No? Pinapaliwanag na John na si Kristo, na itong pinako nila dito sa Gospel of John, siya yung logos na tinatawag natin sa pasimula. Siya yung word. Siya yung memra. So ito yung perspective ni John bilang isang Hudyo. O, kaso dito, karamihan, mga kapatid, na nagpapaliwanag, nakafocus sa Greek philosophy, nakafocus sa Greek grammar, mga kapatid, sineset aside yung pananampalataya ng taong nagsasalita, yung speaker. Diba? Paano magkakaroon ng kahulugan na yung logos ay ibang persona sa Ama kung yung mismong nagsasalita walang ganong paniniwala? Diba? So yun yung ating pinupuntuhan dito, mga kapatid. So si Yahweh na Ama, siya po yung tinatawag na memra or tinatawag na logos, yung equivalent ng memra sa Greek na logos, mga kapatid. Kaya same person lang po ito, hindi po sila distinct persons. Same one person, yung tinawag ni John na logos, ay si Yahweh din po yun. Alright, so yung po, yung stand natin, yung logos po at yung Father ay same person. May distinction sila, pero hindi po distinct ng person. So yun lang po yung ating negative presentation. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor, 7 minutes. Your time start now. Sige po, una. Yes, I know na yung Targum ay translation from the Hebrew Bible at ito po ay Aramaic. So ang tanong ko ba, yung memra, ay ito po yung manifestation ni Yahweh in the Old Testament. Anthropomorphism ba ito, Pastor Brian? Yes or no? Yes po. You can say po na yan ay anthropomorphismic manifestation ni Yahweh at hindi po ito ibang persona sa kanya. Ito po yung manifestation niya. Okay. So sa interpretation po ng, for example, magbigay ng interpretation sa New Testament, mali po ba na mag-focus tayo sa konteksto kung saan ay kung ano yung konteksto na sinasabi ng author, mali po ba or hindi? Tamang-tama po yun. Tama po yun, mga pastor. Yun nga yung pinupunto ko. Kung context ng pag-uusapan natin, dapat kinukonsider natin yung paniniwala ng speaker. Kasi yun yung context eh. Now, kung isa-set aside natin yung paniniwala at magpo-focus tayo sa tinatawag nating
sa Greek, doon tayo magpo-focus sa mawawala po yung context. Mawawala po yung context. Hindi po siya complete. Next question po. So, ibig po sabihin, yung kanyang paniniwala ay nag-iiba po sa grammar na kanyang ginagamit kung paano siya magbigkas ng mga salita. Naghihiwalay po ba ito sa kanyang paniniwala, yung konteksto na kung saan kanyang binibigkas na salita? Naghihiwalay ba? Yes or no? Ay, hindi po. Pero yung mga nagbabasa, pwede po siyang ma-misunderstand. Kaya nga mo sabi ko, kung ang nagbabasa, interpret niya yung sinasabi niya tungkol lang doon sa syntax na tinatawag, sa hermeneutics, tapos mawawala tayo doon sa historical context niya, kung ano yung paniniwala ni Jan, talagang mawawala po tayo sa context. Hindi po syntax lang ang pinopokusan natin pagdating sa context. At ang pag-intindi ng syntax is not context. So, yes. So, yung syntax ay hindi po context, pero part po yan ng context para sa atin. So, sinasabi mo kung doon tayo magpo-focus, so pwede ba na yung syntax na pagkaintindi sa Greek ay hindi po nagpo-confirm sa paniniwala ng isang nagsasalita na nagsusulat ng Bible? Yes or no? Pakiulit mo, pwede pong, ano yun? Yung pagkasulat ng isang nagsusulat ng Bible, yung kanyang syntax sa Greek, ay pwede po ba na magmali ang syntax niya sa Greek doon sa kanyang paniniwala? Yes or no? So negative, ano? Hindi po. So, kung ano po yung pinapahayag niya, of course, ayon yun sa kanyang paniniwala. But again, ang sinasabi ko, pwede nating ma-misunderstand yung sinasabi niya. Yun po yung pinupunto natin. Sige. So, yung context, for example, ng second clause, ay may sinasabi doon na preposition with. Ang meaning doon ay tatlo. Pwede pilihan sa tatlo, pero isa lang ang dapat gamitin. So, yung with ay pwede siya sa para, na beside ng isang tao, yung son ay together, at yung pros ay face to face. So, inaamin mo ba na yung logos before the time na bumaba dito sa lupa at nagiging Christ, ay nag-i-exist na yung logos at yung kanilang ay face to face, distinct from the Father? Okay, I will answer that in twofold, ano. Unang-una, mayroon ako sariling aral sa pros, which is ang ibig sabihin it pertains to. Yun ang aking stand sa pros, it pertains to the Father. Now, yung second ko, kung tatanggapin ko man yung sinasabi niyo po na may distinct na manifestation si God at sila side by side, it does not prove na dalawa silang person kasi nga na-establish na natin manifestation yun. Manifestation siya. So, yung sinasabi mong pertain to, saan mo ba kinuha yung ibig sabihin ng pertain to? May basis ka ba na kung saan nanggaling mo? Apo, kahit po ngayon i-search naman ng mga audience, walang problema. Yung pros po, may meaning siya na pertains to. Okay. So, can you give the citation kung saan para ma-research natin? Maubos po yung time natin, Pastor. Siguro Okay, ano na lang po. Yung citation lang. Yung mga dictionary po, makikita po nila sa dictionary yan, Pastor. Wala po ako ditong copy ng ano. Pero if you're going to study it, malalaman nila yung meaning ng pros na may kahulugan siya na it pertains to. Kasi po, para sa akin, yung pros, yung with na ginagamit din natin sa English ngayon, the same sila ng function. Kung paano po nagpa-function yung pros sa Greek, ganun din ang function ng with sa atin. So, next question. So, ano ba ang function ng linking verb na copula ng to be or is, was, were, doon sa third clause? Ano ba ang function noon? Nandyan, yung function niya ba ay emphatic position or yung copula of identification? Ano po yung sinabi niya, Pastor, yung una? Yung una doon sa pagpipilian. So ulitin ko, yung function ng linking verb na was, yan po ay verb na to be.
So, yung function niya doon, according sa context, ano po ba? Identification or emphatic position? Para po sa akin, identification. For identification. Kasi meron ding yung tinatawag na Colwell's Rule. Yung theos kasi doon, definite siya kahit wala siyang definite article. So, yun po yung sagot ko doon. So, yung identification ba ay necessary po ba na magkaroon ng article? Or hindi? Ay, necessary. Pero yung sinasabi nga natin, yung theos kasi, ano yun ayon sa Colwell's Rule, na isa ring Greek na scholar, na yun po ay definite, kahit wala po siyang definite article. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal. So shoutout muna kay Pastor Elmer Chavez. Sabi niya, paniniwala naman talaga ni John na distinct ang person ng Father and the Son in the sense na what he wrote was what he heard from Jesus himself based on context of John 17:1-5. Shoutout din kay Logos Memra, Hudyo si Juan at ang unang audience or readers ng prologo ni Juan ay puro mga Hudyo. Shoutout din kay De Mateo, isa ang Diyos sa tatlong person. Likhain natin ang tao ayon sa ating anyo. Isa lang ba sila? Nag-uusap the same? Shoutout din mga kapatid dito kay Michael De La Bahan. Yan ang mahirap nakapokus sa grammar. Hindi tuloy nauunawaan yung concept ng context. Shoutout din kay Reggie Prodante. Ganun kagaling si Samuel bro. Kahit hindi kasama sa debate, siya pa din panalo. Shoutout din mga kapatid kay The Bread of Our Soul. Magkasama ang eternal life at ang Ama. 1 John 1:1-2. Shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso. Idol nila bro. Yan, kahit talo daw lagi panalo. At mga kapatid, shoutout din kay Vladimir Alibutod. Panalo dyan si Samuel. Ba't pa nababakit si Samuel din? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Pastor Arnel, rebuttal proceeds. So para ano ko lang bro, yung i-share ko lang yung uli yung aking ano. Okay, no? So pag sinabi nating context at interpretation, gumagamit tayo ng hermeneutics or exegesis. So hindi lang yung history, culturally, context is matter and the king of interpretation. So dito, sa context, ginagamitan natin ng grammar at agree rin si Pastor Brian na hindi ito nahihiwalay sa paniniwala na nagsulat nito. No? So kung hindi ito naghihiwalay, so makikita natin na ito po ay nagpapatunay no, ayon po sa mga skala na nag-aaral ng syntax ng Greek. So nabigyan natin yung Targum or Mimbra doon sa Old Testament na sabi ng anthropomorphic or anthropomorphism kasi makita natin na yung person ng Son ay hindi pa fully revealed in the Old Testament. So may mga doon na ipinapakita na anthropomorphism or theophany na sinasabi doon na tumutukoy din sa anak, no? Pero hindi siya fully revealed sa Old Testament. So patuloy tayo, no? Yung paragraph 4, 33 verse page 33-34. So in brief, its emphatic position stresses an essence or quality. Kaya masasabi natin what God was, the Word was. In how one translation bring out this force. It lack of the article keep us identifying the person of the Word or Jesus Christ with the person of God the Father. So that is to say, the word order tell us, yung word order na sinasabi dito, yung emphatic position, nagsasabi that Jesus Christ has all the divine attributes that the Father has. Lack of the article tell us that Jesus Christ is not the Father, distinct person from the Father. So John's wording here is beautifully compact. It is in fact one of the most elegantly terse theological statement one could ever find. No? So sinabi niya, isa sa mga reformers na si Martin Luther, as Martin Luther said, no, the same sila
ni William Mounce, na sabi ni Martin, the lack of the article is against Sabellianism. The word order is against Arianism. Paano yan? Kikita natin. So dito, kaya inamin ni Pastor Brian na yung kanyang belief doon ay yung copula of identification, meaning the linking verb was, or the copulative verb, equates the predicate nominative and the subject. But in identification, necessary po yung tinatawag na article before the noun theos. Kaya kung identification yung pagkaintindi doon, yung kalabasan ng translation, and the word was the God. No? So yun po ang kalabasan na sinasabi na correct yung Sabellianism. Kaso hindi ito pinapatunayan ni John, kaya gumamit si John ng emphatic position, patunayan na the same ang essence, pero hindi the same yung person ng theos doon sa second clause na tion. So sinasabi niya rin, and the word was a God, yung belief ng Arianism, kaya my translation, sa New World Translation, and the word was a God. So hindi po na walang article, ay yung automatic na ang result doon ay magiging indefinite article. Bakit po sa dalawang nouns, yung predicate nominative at saka yung nominative case na sa subject ay ang isa mayroong article, yung isa ay wala. Yung emphasis na pagkasulat ni John dito ay pinapatunayan ni John na yung isa ay wala siyang article at yung isa ay may article, ay pinapatunayan lang ni John sa kanyang syntax na kung saan yung subject. So kaya yung subject is the logos kasi siya yung may roong tinatawag na article. So pero sa Greek, makikita natin na hindi pwede sa posisyon ng subject yung predicate nominative. Pero sa Greek, mayroon tinatawag na quiet flexibility na pwede itong i-reverse. So kapag yung predicate nominative na God without article thrown in the front of the linking verb, yon ay magiging sa order of word ang tinatawag emphatic position. At yung stresses ay quality or essence. Kaya si Daniel Wallace nagkaroon ng conclusion, Jesus Christ is God and has all the attribute that the Father has, but He is not the person of the Trinity. All this is concisely affirmed in Kaitios in Ho Logos. So ang third po na makikita natin na reason dito sa John 1:1, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. So ESV. So the one who became flesh is not the Father, but the Logos Himself. And never in Scripture is it said that the Father was sent, but the Son was sent. So dito sa verse 14, focus tayo sa John 1:1, pinapatunayan natin na yung Logos became flesh, hindi po specific yung Father. Kasi makikita natin doon sa second clause na yung Logos, distinct from the Father, yung with na pros, face to face, para kay James White, nagbibigay ng indication relationship. So mayroon silang relationship before the time kasi yung Logos ay eternal base doon sa John 1:1a. Ito po ang pangatlo nating reason kung bakit po ay distinct person. So ang John 1:18, sinabi dito, no man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is the bosom of the Father, He hath declared Him. In the context of John 1:18, the word reveal, explain, declare, etc. in Greek is itsagumai, meaning to show the way I unfold, declare. So it implies clearly that the one who reveals the Father is a distinct person from the Father. Kasi sinabi dito, He revealed Him, He declared Him, He interpreted Him in Greek exegumai. So yan po na
dito sa pinaka-focus ng word na logos, na dito sa may John 1:1, pinapatunayan natin, according po sa syntax, contextually, pinapatunayan natin na yung konsepto ni John ay sinasabi niya na yung logos ay Diyos, the same essence with the Father, but distinct person from the Father. Yung syntax ng Greek, according po sa explanation ng mga scholar, ay nagpapatunay na different person but the same essence. So kung agree si Pastor Brian na yung konsepto na nagsusulat ay hindi po naghihiwalay sa syntax na kanyang sinasabi, so correct po na sinasabi dito ni John, naniniwala siya na may iisang Diyos pero multiple na person. Yan po ang ating rebuttal at patuloy na pag-stand na yung logos, different person from the Father. Yan lang po, Brother Rashid. Sige po. Dako tayo mga kapatid sa ating second cross. Pastor Brian, 7 minutes. Your time start. Alright. Pastor, first question ko. So ang sinasabi mo, kailangan merong definite article before the noun para ito yung maging subject. Yun ba yung sinasabi mo kanina? Yes, sa dalawang nouns na ito po ay subject at saka predicate. So kung ang isa doon ang may noun, yun ay magiging subject. Even though na yung predicate nominative ay sa position ng subject, yan po ang tinatawag na quick flexibility sa Greek. Pero sa English, hindi yan nag-work kasi yung subject ay sa posisyon na una siya talaga sa tinatawag na linking verb na to be. So yan po. So ang argument mo, Pastor, since wala yung definite article before the word theos, ibig sabihin, tumutukoy ito sa quality ng logos. In simple terms. Yes po, kasi ginamit niya yung emphatic position na when the predicate nominative thrown into the front of the linking verb, so more on emphasis. Kaya yung stresses ng emphatic position, yung quality at essence ng logos na binigyan niya na ito ay theos. Pero hindi po identification na nagkaroon sila ng dalawang noun ay nagkaroon ng article. Kaya hindi po siya identification na nagsasabi na yung person sa second clause, the same person doon sa theos sa third clause kung mayroon siyang definite article. Alright. So, nakuha ko yung sagot mo, Pastor. Yes. Kung tatanungin kita base sa stand ko, ang stand ko kasi yung logos ay ang Ama mismo, therefore Diyos siya. So, pa sa'yo, Pastor, wala pang problema sa akin kung gagamitin ko yung qualitative interpretation mo na yung logos ay Diyos? Yes or no? So, nagkaroon ng problema kasi yung paggamit mo ng yes or no po muna. Yung ano muna, Pastor? No. So, nagkaroon ng problema kasi minention mo doon, medyo nagkaroon ng isa inagrihan ko at yung isa hindi. Kasi sinabi mo, kapag gumamit ka ng qualitative, yung person ng Father ay magiging the same person doon sa Theos. Kasi sabi mo, magiging Diyos yung Theos, so yung Father ay siya yung Theos. Kasi sa Greek grammar nga, according sa kay Daniel Wallace at saka kay Mons, na sinasabi nila, the absence of article, hindi po identification na nagbibigay na the same person yung theos sa third clause sa doon sa second clause sa theon. Kaya pero sila ay nagkaroon ng the same essence kasi nagkaroon ng reversible sa Greek at yung predicative nominative thrown into the front of the linking verb, so nagkaroon siya ng emphatic position ng stresses ay quality. Dahil po sa ganyang syntax. Next question po, Pastor. Yes po. Salamat po. So agree naman tayong dalawa, Pastor, na yung logos ay Diyos. Yes or no? Yes, ang logos ay Diyos. Okay. Agree tayo dyan kasi pinapakita yung emphatic position na kung saan ay nagpatunay na yung quality ng theon sa second clause the same sa quality ng theon sa second clause the same sa quality ng theos doon sa third clause dahil po sa emphatic position.
Okay, doon sa Greek grammar na kinote mo, mga grammarians ng Greek. Doon ba sa John 1:1 may word ba doon na the same, or ang sinasabi lang is yung logos ay Diyos? Tumutukoy lang sa kanyang quality. Walang sinabi doon na same quality. Oh, sige. Yes or no? Yes, wala siyang specific na word na the same. Pero yung word na God ay pag sinabi mong God at tumutukoy ito sa quality, ay nagsasabi ito na nagkaroon ng the same essence na kung ano doon sa Ama ay ganun din sa Anak. Pero dahil po sa hindi po identification, again, na sinasabi ng mga Greek grammar na distinct yung person ng Logos from the Father, una dahil po sa pros na with at sa grammar na emphatic position. Okay. Okay. Salamat, Pastor Arnel. So, Yes. meaning to say, interpretation nila ito sa John 1:1. Yes or no? Oh, that is the interpretation ng mga scholar. Ginamit nila yung principle ng hermeneutics na kung saan ay hindi po magkahiwalay yung history, culturally, contextually, at sa ilalim ng contextual, hindi po nawawala yung grammar. No? At makikita natin sa theology na kung saan ay ito ay nagkaroon at kung si John talaga ay naniniwala na isa lang yung person ng Diyos, sana para wala ng problema sa grammar, ay yung kanyang pagkagamit doon ay identification yung function ng copula. So dahil po gumamit siya ng emphatic position, so nagpapatunay na si John ay naniniwala na may isang essence ng Diyos at may multiple na person. Okay. Next question, Pastor. Aware ka ba na may mga objection, may mga Greek scholar din, kapwa scholar ni Wallace, na nag-o-object sa interpretation niya at may sarili din silang interpretation sa Greek? Yes or no? Yes, may mga interpretation ng mga ibang scholar na hindi nagkonforme sa kay John. Pero hindi po sila nagsasabi ng the same po sa inyo na yung Ama ay the same essence doon sa third clause. Yung sinasabi nila ng mga grammar ganito, yung theos doon sa predicative nominative na walang article, ang sabi nila, yung function doon ay predicative adjectives. Hindi siya nagpa-function ng identity, kaya nagkaroon ng translation and the word was divine. Kasi yung explanation ng ibang scholar na yung logos ay hindi person kundi kaisipan ng Diyos. So yung kaisipan ng Diyos ay divine. So ginamit nila dahil wala yung article, so doon sila nag-focus sa tinatawag na predicate adjective. Pero hindi lang doon natapos kasi yung predicate nominative ay thrown into the front of the linking verb. So doon ang kulang ng ibang Next question, Pastor. Salamat po sa sagot nyo. Appreciate ko po yun. Tawag dito. Yung John 1:1, Pastor, sa second clause na the word was with God. Yung God ba dito sa second clause merong definite article? Yes, mayroong definite article at tinatawag siyang theon. So yan po, sinasabi dyan ay the Father. Mayroon siyang definite article na it's specific po sa Father. No? So yan ay nagpapatunay na tinatawag na theon kasi yung God ay doon siya sa accusative case. Hindi po sa... Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So shoutout muna kay Pastor Juby Custan, kay J. Adobas de la Peña. Sa Greek grammar, theos ay predicate nominative. Nagpapakita ng kalikasan, hindi ng ibang persona. Good job, Pastor A.I. Brian Badao. Lalim mo na pala talaga sa aral ng Godhead. Shoutout din kay Logos Memra. Tutol kayo na may theos sa John 1:1. Kasi nga naman ay walang definite na ho sa John 1:1 ang term na theos. Pero pinagtanggol nyo na anak sa Hebrew 1:8 ay ho theos. Ito din kay J.R. Adobas da Peña sa Targums. Aramnya paraphrase ng OT, ang memra ay ginagamit hindi bilang ibang persona, kundi bilang expression action, self-disclosure ng Diyos. Shoutout din kay Reggie Prudente, kay Pastor Elmer Chavez. Ayan, so tuloy-tuloy tayo dito. Pastor Brian, rebuttal, your time start.
Alright. Salamat kay Pastor Arnold. Masarap ka kausap si Pastor Arnel. Sarap kausap si Pastor Arnel. So, ganito yung ating negative tawag dito, rebuttal natin mga kapatid. Una-una nabanggit ni Pastor Arnel yung sa may Targums na hindi ko naman nakita yung point niya doon na if yung memra is anthropomorphism, hindi ko nakakuha kung bakit niya nabanggit or hindi ko nakuha yung point. Sa akin kasi kung i-apply natin yung, sasabihin natin yung word na pros at tatanggapin natin yung kanyang interpretation doon sa word na pros, gaya na sinabi ko kanina, if agree siya na yung memra ay manifestation, anthropomorphism, so hindi yun person, hindi yun ibang person sa Ama. So ngayon, kung tatanggapin ko man yung kanyang interpretation, logically speaking, sabihin natin, ang Diyos nasa kanan, ang kanyang manifestation nasa kaliwa. At gagamitin ko yung word na pros sa kanya. Does it mean na magkaibang persona na ito? So ayon doon sa sagot sa akin ni Pastor Arno, ni Brother Arnel, hindi. Hindi not necessarily mean na merong distinction if person kagad ang distinction nila. So yun yung isa kong dinidisagreehan na hindi porket may distinction, ang punto kagad ng distinction is yung person. Pwede naman mag-manifest ang Diyos ng kanyang sarili na makikita mo sila na merong dalawang manifestation at gagamitin natin yung with. O magkukonclude ba tayo kagad dahil ginamitan yung pros, dalawang persona na kagad to? Diba? So, dito ko nakikita yung weakness nung interpretation niya patungkol sa pros. Ngayon naman, punta tayo dito sa fallacy, no? Kasi nakikita ko kay Pastor Arnel, ginagamit niya as proof yung grammar, yung mga grammarian, Greek grammarian, yun ang ginagamit niyang proof. No? Ay, authority yan eh. Pwede magkamali yung mga tao na yan. At ngayon, nagpapinaliwanag niya, sinare niya yung interpretation ng mga grammarians na yan. Tapos yun ang gagamitin niya. Yun ang patotoo na magkaiba silang persona. Kaya yun yung sinasabi nila. Maraming mga Greek na scholars na merong iba't ibang mga interpretation patungkol sa dyan. Kaya nga ako, sa debate ko, never ako nagbabanggit ng mga scholar kasi magiging fallacy yan. Pwede nang pang-suporta pero yung gagamitin ko yan as proof, hindi po pwede. So wala akong nakikitang iba pang basihan si Pastor Arnel para ma-nail niya, maidikdik niya yung sinasabi niya magkaibang persona. Maliban dito sa mga Greek grammarians na ito, na kung ito ay gagamitin niya, sasabihin niya sa akin, tama ako, kasi itong sabi ni Wallace, ito ang sabi ng isang scholar, I think that's a fallacy, logical fallacy yan. No, so appeal to authority yan, no, which is that's a fallacy. Ngayon, ano pa ba yung ano natin? Sinasabi niya kanina, interpretation pala yon. So again, pwede tayo magkamali sa interpretation natin. So yung sinasabi ni Jan mga kapatid, pwede nating i-interpret yon. Pwede tayong magkamali doon sa mismong sinabi ni Jan. So doon sa syntax na sinabi ni Jan, pwede tayong mag-interpret. Walang mali sa sinabi ni Jan na syntax na Greek na grammar sinabi niya. Walang mali dyan. Ang pwede tayong magkamali sa interpretation natin sa kanya. At nag-agree naman siya na yung mga grammarian sa sinabi niya, mga interpretations. So, ang hinahanap ko talaga, yung personal na logic na point of view idea ni Pastor Arnel. Yun sana yung nilahad niya. Kaso ang nilalahad niya dito, yung mga unawa ng ibang tao. No? Sana sila na lang pala yung kinausap natin at dinibati natin dito, ano? Yung mga yon, no? So, ngayon, doon sa mga interpretation na yun, meron doon mga objection sa kanya, sa mga scholars na yan. So, yung mga grammarians na yan, kahit yung mga Trinitarian na mga grammarian, mga Greek scholars, nagkakaroon sila ng mga pagkakaiba-iba ng interpretation sa John 1:1. Okay, ngayon, meron tinatawag na Colwell's Rule na tinanggap din naman ito ni Wallace. Tinanggap din ito ni Wallace pero meron siyang paliwanag dito. Sa Colwell rules kasi kapag wala yung Greek article na the, no,
lacking ito yung tinatawag na anarthrous noun na sinasabi. So alam din siguro to ni Yes. ni Pastor and I will not pretend na magaling tayo sa Greek grammar, no? Hindi tayo magpe-pretend na ganon, no? At yun yung sinasabi natin, no? Ngayon, pagka dapat tayo maging consistent na kapag wala yung definite article, dapat yung word na theos tumutukoy sa Ama, kasi yun yung nakita natin na paliwanag kanina ni Pastor Arnel na kapag yung theos ay tumutukoy sa Ama, kahit sa nababasa natin wala namang ang tawag diyan ay theon ay tumutukoy sa Ama kahit wala tayong nababasa sa English na definite article. Sa kanya sabi niya definite, may definite noun yung sa kanya. Okay, so hindi na tayo pupunta diyan sa mga grammarians na sinasabi niya. Kasi doon sa may negative naman na presentation natin, wala naman siyang ganong pinunto doon, no? Wala siyang ganong objection doon, wala siyang ganong kinontra doon, no? So, sa tingin ko, that's more than enough naman na na tapusin tong rebuttal natin. So, pinupuntuhan ko lang dito, yung mga grammarians na sinabi niya, mga Greek grammarians na sinasabi niya, kung yun ang babasihan niya ng katotohanan, dahil sinabi ni Poncio Pilato na ganito, kaya tama ako, yan ay fallacy. Okay? And then, pinaliwanag din niya, sumagot naman siya na yan ang interpretation, which is kung yan ay interpretation, pwede magkamali. No? At pinalabas din natin na yung mga grammarians na Greek scholars sinasabi niya, no, ay may mga objection din. So, sino sa kanila yung tama, sa mga nag-object? 'Di ba? Mahirap naman hanapin kung ang pagbabasihan natin ng tama yung interpretation ng iba. So yun yung ating binibigyang pansin dito. And ano pa ba? Kanina sabi niya yung walang word na same essence doon sa third clause ng John 1:1. So ito interpretation lang. No, interpretation ng mga grammarians, walang same. Okay, ang nakalagay doon na malinaw, no, natatanggapin natin, kumbaga walang problema tanggapin natin, qualitative yung theos, meaning kasi tumutukoy sa quality, sa nature, sa essence ng logos. Walang problema sa atin to kasi Diyos sa atin ang logos eh. 'Di ba? Walang problema. Pero kung sasabihin sa atin na yung mga Greek grammars na may nabasa silang same essence with the Father, wala naman palang nabasa. Interpretation lang. Okay, so tunay ba 'yon? I don't think so. No, pero yun na ang magsabi kung yung mga grammarians na 'yon ay pwedeng maging basihan beyond reasonable doubt na merong distinct person, no? Na yung logos ay distinct person doon sa Ama. So, for me, no, logically speaking, mas ko doon sa paniniwala ni John. Si John bilang isang Hudyo, wala po siyang concept ng multiple person sa Godhead. Wala po siyang concept noon. Otherwise, mga kapatid, wala tayong pangontra sa polytheism. No? Kasi nga, sa belief ko, ang Trinitarian, yan ay tritheist. No? So, hindi naman yan aaminin directly ni Pastor Arnel. But, yun yung stand natin dyan. So, I think na-address ko naman yung mga punto na binigay ni Pastor Arnel. So, yun lang. God bless po. Sige pa. Thank you. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative, Pastor Arnel. Your time start na. Sinabi mo na yung mga Greek scholar, kapag nagbibigay sila ng statement, lahat ba ito ay fallacy? Yes or no? Ay, hindi po. Pero yung ginagawa nyo po ay fallacy. Hindi yung ginagawa nila ay fallacy. Yung ginagawa nyo po ang fallacy na ginagamit nyo sila as proof na kayo ay tama. Yun yung tinatawag nating fallacy na appeal to authority. Sige po. Next question. Gumagamit ka din po ba, pastor, ng ibang tao sa preconceived theology mo? Sa inyo po ay yung nyo ay si David Bernard. Ginagamit mo rin siya yung kanyang mga interpretation at kanyang statement sa stand mo na
yung Ama at saka yung Logos ay isang person? Ginagamit mo rin ba si si David Bernard? Yes or no? Alright. So, hindi ko siya ginagamit para patunayan yung stand ko. So, ginagamit ko siya sa ibang tema ng debate. Pero para patunayan na ako ay tama, Yes. hindi ko po, never akong gumamit ng kahit sinong tao bilang reference ko. Next question po. So, ginagamit mo siya para na yung belief mo ay hindi tama, or paano mo siya ginagamit na siya ay nagsusupport lang sa iyong paniniwala, or ginagamit mo siya na isang basihan nyo na yung paniniwala mo ay tama? Saan yun? Wala po doon. Wala po doon sa akin. Halimbawa kapag may mga kapwa akong oneness na kausap at nagko-quote sila patungkol kay David Bernard at sa tingin ko nami-misquote nila, doon ko siya ginagamit. So kapag meron silang ginagamit about sa word ni David Bernard at ginagamit nila as their argument, doon ko lang siya ginagamit na mali ang intindi nyo kay David Bernard. Pero yung susuportahan yung aking stand na oneness or one person paniniwala ko, gagamitin ko si David Bernard bilang support ko, bilang patunay ko. Hindi, sa kahit anong debate, hindi ko po siya ginamit. So, mali ba ang paniwala ni Daniel Bernard? Or nauna ka sa paniwala niya, or nauna sa iyo? Ano po, mali po yung paniniwala niya? Nauna ba siya sa paniniwala sa oneness, or nauna ka sa kanya? Ano po, logically nauna po siya, mas matanda po siya sa akin at mas matagal na po siyang member ng mas matagal na po siyang member ng UPC. Next So, pero po. sa pag-aaral mo ng oneness, mostly ginagamit mo rin siya na pinagpag-aralan mo yung kanyang mga paniniwala at interpretation. Yes, for comparison's sake. Just to clarify, yung stand ko po is base sa accumulation ng aking pag-aaral. Pero kapag nagko-compare ako ng mga teaching, of course, tinitignan ko yung teaching ng iba't ibang oneness. Pag pinag-aralan ko yung Trinitarian, pinag-aaralan ko rin yung iba't ibang sulat ng Trinitarian for comparison sake at pagpapalalim sa aking pananampalataya. So agree ka ba na yung disagreement ng ibang scholar dito sa copula ng third clause ay yung kanilang simple copula na disagreement ay hindi po ito identification, kundi ang sinasabi ng mga scholar na nagdi-disagree dito sa tinatawag na identification ay yung kanyang ini-endorse nila yung copula ng predicate adjectives. Agree ka ba doon? Na yung kalabasan ay and the word was divine. Hindi na nagiging theos kasi para sa kanila, in the identification, para sa kanila, predicate adjective, so yung divine ay nagbibigay nag-modify ng subject na logos. Agree ka ba dyan na yan ang kanilang disagreement? Hindi. I'm not aware po, no? I'm not aware sa kanila. Ang pinupunto ko lang, I'm not aware sa kung anong specific disagreement nila. Ang pinupunto ko, hindi natin pwedeng gamitin yung isang tao na as proof, hindi evidence proof talaga na yun ang tama. Kung maraming kumukontra ngayon sa kanila, it doesn't matter kung anong details na kanilang kinukontra, yun ang pinupunto ko po doon. So sa aking pagre-research, yun po ang ginagamit nila yung predicate adjectives. Kaya nagkaroon ng interpretation o translation and the word was divine. Pero nagkulang sila doon kasi may emphatic position. So, mayroon ka bang na-research na nagkaroon ng disagreement dito sa emphatic position na ginawa ni Daniel Wallace sa syntax ng Greek na nagsasabi na yung emphatic position ay the same essence with the Father but distinct person from the Father? Nagkaroon ka ba ng research na scholar na nag-disagree dito? Ulitin ko po yung sagot ko, wala po. Alam ko may mga disagreement sila pero wala po sa details. Now, kahit kanina sinagot ko na ito kanina kahit natanggapin ko man na yung quality ang tinutukoy ng logos, it does not destroy yung aking position. Hindi po siya nagigiba, hindi po siya lalabas din na dalawa distinct person. Yan yung interpretation nila. Sila yung nag-add ng word na same doon sa sinasabi ng John, walang ganong sinabi si John.
So next question po. So correct me if I'm wrong, nga ang sabi mo, yung Father ay umiiral sa langit, at the same time, umiiral yung anak sa lupa. Pero sinabi mo, the same person doon na umiiral sa langit at umiiral dito sa lupa. Yes or no? Clarify ko lang sa paniniwala mo. Actually po, off-topic siya, Pastor, kasi may distinction sa akin ang logos tsaka yung anak. Yung anak kasi, ito yung after incarnation. So, I think wala po siya sa topic. Kung logos po yung tanong niyo, Pastor, yung logos po ang tanong niyo. Yung anak po kasi, different topic po siya. Lalawak po tayo kapag nag-focus tayo sa anak. Kasi ang prior existence ng anak is logos para sa akin. So, may distinction po sila, Pastor. So magkaiba yung logos at saka yung anak, yung bang position mo? May distinction po sila ng before and after incarnation. Yung logos po, nung nagkatawang tao, tinawag siyang anak. So kapag ang target natin ng usapan yung anak, ang pinag-uusapan na po natin dito after incarnation. Whereas yung logos pang pinag-uusapan natin before incarnation, John 1:1. So before the incarnation, hindi ba tinawag 7 yung minutes logos? time. Okay, so dyan Gusto ko nagtatapos pa ang second stage ng ating debate at dako tayo sa ating final conclusion, pero bago yan, shoutout muna kay Albert Hinkel. Sabi niya yung citation kay Daniel Wallace hindi appeal to authority. Support lang siya sa Greek analysis ni Pastor Arnel. Hindi niya sinabi na tama siya dahil expert siya. Tama siya dahil nasa Greek mismo yung point. Si Wallace evidence, hindi conclusion. Shoutout din mga kapatid kay JR De La Peña. Example ng pros, ang isip mo ay with you pero hindi ka ibang person sa sarili mo. Ang salita mo ay with you pero hindi ka ibang tao. Shoutout din kay Logos Memra. Sa Revelation 3:21 na kung saan ay kasama na ang anak ng ama ay hindi na pros ang ginamit para sa English na with. Sa halip ay meta. So malinaw ang pagkakaiba, hindi maaring walang pagkakaiba pros sa John 1:1, hindi persona ang logos. Meta sa Revelation 3:27, kasama na ng anak ang ama. At shoutout din kay Emmy Alfonso, ibang klaseng mga wisdom ng mga debater ngayon. Sa ibang church, never mo marinig ganyan talakayan. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie Prudante, Logos Membra. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa final conclusion ng ating negative. Pastor Brian, bilang negatibo. Sa topic natin patungkol dito sa the Logos is a person distinct from the Father but shares the same divine essence as the Father. 5 minutes. Your time start. Alright, so yun yung po yung stand natin mga kapatid. Same person ang Father at yung Logos. And they do not share same essence, no? Dahil po one essence lang ang meron sila, one essence lang. So pwede nating gamitin yung word na same, pero kapag dinagdagan pa natin ng share, same essence, hindi na po yan applicable sa aking paniniwala. Now, yung bilang sagot ko rin doon sa nag-comment, yung unang binasa ni Brother Russia, fallacy siya sa akin, appeal to authority. Hindi dahil may sinabi si Pastor Arnel na tama siya kasi ito yung sabi ng ano. Tandaan natin, nasa affirmative position siya, nagpapatunay siya. Anong papatunayan niya na mali siya? Hindi, ang papatunayan niya tama yung affirmative niya. Sino ba magpapatunay dito na mali kami? Papatunayan ko na mali kami. Hindi, papatunayan namin dito na tama kami. Kaya nga kami nagkakaroon ng debate 'Di ba? Hindi kailangan yung word na tama. Yun yung posisyon natin. Kapag ka nasa negative ka, ang posisyon mo tama ka. Pag nasa affirmative ka, ang posisyon mo tama ka rin. Yes. 'Di ba? Yun. Kaya nga may debate So, from first presentation hanggang second rebuttal niya, wala doon nag-evolve yung kanyang nagre-revolve yung kanyang pagpapatunay kasi pinapatunayan niya na tama siya Yun. Kaya sinasabi ko pa-appeal to authority siya. 'Di ba? Kumaga naghahanap ako sana yung talagang si
Pastor Arnel yung kausap ko, siya yung kausap ko ngayon. Logically speaking, nakikita ko yung kanyang idea, nakikita ko yung view niya. So ginagamit lang niya sana bilang, sabihin natin, suporta sa kung anong sinabi niya na beforehand. So ganun sana no? Pero ang nakita ko kasi dito, yun yung pagpapatunay niya na tama siya. Gamit yung mga Greek scholars. Kaya appeal to authority siya, which is fallacy. Okay, sa akin wala naman kayong nakita na gano'n. Kahit sa anong debate ko, wala kayong makikitang gano'n na sinabi nito na ganyan. Wala akong gano'n sa mga debate. As far as I can remember, wala akong gano'n. Pagdating sa pagpapatunay ng aking paniniwala, whether ako'y nasa affirmative or negative. Now, dito sa position natin, no, kanina sinabi na nga natin na pupuntahan ko na lang yung mga shaky part, no, yung tinatawag nating blur na malabo sa part ni Pastor Arnel na sasabihin niya siguro sa part niya, napatunayan niya, pero ito yung isasabihin natin. Walang binanggit diyan yung word na same, essence. Kung yan ay sasabihin natin na yung logos ay may essence ng Ama, no, wala sa aking issue yan dahil yung logos ang Ama. Therefore, may essence talaga siya ng Ama. Okay, yun yung sinasabi natin ngayon. Kung sasabihin natin na yung mga Greek grammarians na yan ay may nabasa na same doon sa Greek, no, which is magiging interpolation na yon. Interpolation na yun sa Greek na nababasa nila. All right? And then again, hindi tayo mag-pretend. Siguro I can admit na mas magaling sa Greek si Pastor Arnel, no, at ako'y may kaunting awareness, may konting kaalaman, no, depende kasi sa subject na pinag-uusapan, doon ako tumututok, no. Sa akin yung grammar is not the context. Makakatulong sa atin yung grammar, understanding the grammar to understand the context, pero hindi siya tantamount to each other. Ang context dapat diyan involved diyan yung belief nung nagsasalita. At yung belief na nagsasalita, yun ang nagdi-dictate ng understanding natin when we try to interpret grammar, yung grammar na pinag-uusapan natin. Paano magkakaroon ng kahulugan, no, sa pananalita ni John na may dalawang persona kung yung tao mismo na nagsasalita, walang paniniwala na ganoon. Di ba? It doesn't make sense. Walang sense. Di ba? So, yun yung interpretation kasi ng mga grammarians sa sinasabi ni Pastor Arnel. Alright? So, doon sa stand natin sa negative, no, hanggang sa rebuttal ni Pastor Arnel, hindi niya na-atake yon, hindi niya na-atake yung negative na presentation natin. Dahil malinaw natin pinahayag doon na ayon kay John, yung logos na tinatawag niya, walang iba kundi yung Ama. Saan nagmula yung idea niya na yon? Time na, bro? Yes, bro. Okay. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na the Logos is a person distinct from the Father but shares the same divine essence as the Father. Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian, your time So starts. bigyan natin ng conclusion yung Targum na sinasabi ni Pastor Brian na Memra. Dito sa Jude, makikita natin na nagsasabi, verse 5, "Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus was saved a people out of the land of Egypt." No? So doon sa Old Testament, hindi pa masyado nare-reveal yung person ni Jesus Christ. Pero sinasabi na siya yung nagligtas kasi the same essence sila ng Ama. So makikita natin na yung the pillar of the fire in the night and the clouds in the morning ay tama na sinasabi na theophany or anthropomorphism na yun ay nagsasabi ng manifestation of God. So makikita natin nandoon na yung person ng logos or ng anak in the Old Testament dahil po sa sinasabi na Targum or Memra. So dito lang gusto ko lang diinan, no, sinasabi ni Pastor Brian na yung grammar ay hindi po talaga context. So kung nag-interpret ka ng context at binabaliwala mo yung grammar, talagang ma-out of context ka nun. So ang ibig kong sabihin na kung nag-interpret tayo ng context ay hindi po nawawala sa grammar.
At binigyan natin ng diin na si Pastor Brian ay nag-agree na yung konsepto at paniniwala at intention ng author ay hindi po nahihiwalay sa kanyang salita at sa grammar ng Greek. So kung ang paniniwala ni John na isang person lang, yung God, so sana ang ginawa niya sa third clause ay ginamit niya yung copula of identification para na wala na yung problema yung mga Greek scholar at mag-agree sa position ni Pastor Brian na one person lang ang Godhead. Pero bakit si John ay gumamit ng emphatic position? Kasi nakikita ng mga scholar na kung saan ay si John naniniwala na multiple yung person ng Godhead pero the same essence. So tinatanong natin, yes, agree tayo na mayroong disagreement yung ibang mga scholar. Kaya nagkaroon ng ibang translation na ito ay tinatawag ang the word was divine. So sinasabi ng mga Unitarian na scholar na hindi po Diyos ang logos kasi po sa absence of article. So hindi sila gumagamit ng identification. The same din po sa mga scholar na ginagamit natin na hindi rin gumagamit ng identification. Para sa kanila, yung absence of the article ay nagiging predicate adjectives. So nagdi-describe ng character ng logos, kaya sinabi nila na divine kasi sa kanilang interpretation, yung logos ay expression of thought or plan. Yan po ang interpretation ng ibang scholar ng mga Unitarian. Pero hindi po sila nagsasabi sa katulad sa paniwala ni Pastor Brian na yung kanilang disagreement ay yung person ng ama ay the same din yung person sa anak. So sinasabi nila na distinct talaga. Even though na hindi sila naniniwala sa multiple na person of God. So yun ang kanilang disagreement. So inire-research ko kung mayroon talagang mayroong disagreement na nire-refute nila yung emphatic position ay wala akong nakita. Kaya yung mga INC, hindi sila makipag-debate kasi hindi pa nila nakikita yung solusyon ng mga Unitarian scholar na nagre-refute ng emphatic position. Na itong emphatic position ay very clear na kung saan tayo ay naniniwala at correct yung Trinity na distinct yung person ng three person in the Godhead kasi yung Greek na doon sa John 1 ay sumusuporta sa paniniwala ng mga church father na multiple person yung Godhead. Kaya sinasabi doon na walang article, hindi siya identification or copula of identification, nagpapatunay na different person yung tion sa second clause doon sa third clause. So, pero dahil po sa emphatic position, nagkaroon ng the same essence yung tion sa second clause at saka sa third clause. So, diyan po ay ginagamit natin yung mga scholar para po ay yung belief ng Godhead about the Trinity ay tama. So yan po ang ating pinapaliwanag at sinasabi niya na fallacy. So sana kung mali at may disagreement, gagamit siya rin ng mga scholar na magre-refute ng ating paniniwala. Pero so wala, kag sa aking pagre-research ay wala, so nagsistand na tama yung Godhead na mayroong tatlong persona. One God exists three person. Tama po ang Trinity. Even the context of John 1:1, even the grammar of John 1:1 ay nagsasabi na tama sa Godhead ay mayroong multiple person. Thank you po. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Reformed, Presbyterian, and COAT mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood. Unahin natin si Pastor Arnel. Salamat po una sa Panginoon, sa maginoong discussion. Alam ko naman na si Pastor Brian ay isang Maginoo at nakikita ko na yung kanyang mga explanation ay hindi po talaga bara-bara katulad ng ibang mga debater. Mayroon siyang mga punto. Kaya gusto ko talaga siya maka-debate kasi sa aming discussion sa ngayon, siguro marami kayong makukuha na mga aral. Ikaw man ay oneness o ikaw man ay Trinitarian, so nagkaroon kayo ng learning. So hindi po iba ng aming discussion katulad ng iba, almost ad hominem, parang manalo, pero wala sa amin. Kaya thank you Pastor Brian, thank you Brother Rasha,
at sa maginoong diskusyon at sa mabuting moderator ngayong gabi. Thank you po sa lahat. At sa mga nanonood, thank you po sa inyo. Sana may na-learn kayo sa diskusyon ito. Sir Brian, pasalamat. Ayun, mutual yung ano namin. Salamat din sa unang-una, of course, sa ating Panginoon, and kay Pastor Arnel. Siguro hindi naman namin kailangan pampatunayan kung Maginoo kami dahil nakita nyo naman yung palitan namin. Friendly debate talaga. At kung may nasabi man ako, Pastor Arnel, na medyo foul sa iyo, humingi ako ng dispensa. And ayun, salamat po Pastor Arnel. And actually, sabi ko nga, last na debate ko na talaga to. Ayoko na makipag-debate pa. Pero siguro kung si Pastor Arnel ulit ang makakausap natin, baka pwede, no, sa mga ibang topic. Kasi namimili talaga ako pagka bara-bara ang debater. Ayoko kahit ano pang topic yan. Ayoko. Sa namin ng mga reform about soteriology. Sa tulip, pwede ka doon. Sige, pwede doon. Salamat kay Brother Rasha din sa pagiging moderator. Talagang moderator ng bayan. And yun po, sa lahat ng mga audience natin, salamat. God bless po sa ating lahat. Palitan lang po ito ng kuro-kuro ng mga aral, doktrina, mga kapatid, walang personalan. Trabaho lang, kumbaga. God bless po. God bless. Pastor Arnel, salamat po sa time nyo. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang pastor na ito, nandito si Pastor Arnel at Pastor Brian. Pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran at kondisyon. Gaya na nga ng sinabi ni Pastor Brian is talagang namimili siya mga kapatid at si Pastor Arnel din. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel dahil ang debate na ito ay pupunta doon. Rasha Debates TV mga kapatid, at yung aking TikTok TV Rasha mga kapatid, you can search that. At yung aking Facebook dahil dito ako laging nag-live, so you can PM me mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Alright. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart real.